Ang dugo sa lamesa ni. Sa bawat ospital, may isang lugar na halos walang gustong puntahan, ang morgue. Sa malamig nitong silid, kung saan ang hangin ay may halong lansa ng pormalin, natutulog ang mga patay. Ngunit sa isang ospital sa Maynila, may isang sikreto ang morgue, isang sikreto na hindi kailanman dapat mabunyag. Si Mang Celso ang matagal ng tagapangalaga ng morgue. Tahimik, walang inik at laging nag-iisa. Sa loob ng 30 taon, siya ang nag-aasikaso sa mga patay, tinatanggap, nililinis, at inilalagay sa malamig na mga drawer. Ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan, may isang bagay na hindi maipaliwanag. Ilang beses nang napansin ng mga doktor na may nawawalang katawan. Hindi ito inaaksaya ng oras ng ospital, iniisip na simpleng malingtala o naibigay na sa pamilya. Pero sa tuwing may nawawala, si Mang Celso lang ang naroon. Isang gabi, isang batang intern na si Rico ang inatasang magdala ng bangkay sa morgue. Pagpasok niya, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan sa loob. Mahina ang ilaw, nanginginig ang bombilyang parang may gustong ipahiwatig. Inilagay niya ang stretcher sa tabi at nang mapalingon siya sa isa sa mga metal drawers, napansin niyang may bukas. Ang dapat na bangkay sa loob ay wala na. Bakit kulang, bulong niya sa sarili. Maya-maya, may narinig siyang mahina, ngunit nakakakilabot na tunog mula sa likod ng kurtina, tunog ng basang pagmuya. Dahan-dahan siyang lumapit, nanlalamig ang kanyang katawan. Hinawi niya ang kurtina at doon niya nakita si Mang Celso. Nakatayo ito sa harapan ng isang kahoy na lamesa, duguan ang bibig, at sa harap niya ay isang katawan na hindi nabuo. Ang laman loob nito ay nakakalat sa mesa, at ang isang kamay ni Mang Celso ay mahigpit na nakahawak sa puso ng bangkay, habang ang kabila naman ay may hawak na kutsilyong kumikinang sa ilalim ng mahina at nanginginig na ilaw. Sa bawat nguya niya, bumubula ang dugo sa kanyang labi. Nanlambot ang tuhod ni Rico. Halos hindi siya makahinga. Pero bago pa siya makatakbo, lumingon si Mang Celso, dahan-dahan, nakangiti. Masarap ang laman, anya, habang dinidilaan ang dugo sa kanyang daliri. Napaatras si Rico at mabilis na tumakbo papunta sa pinto. Ngunit nang hawakan niya ang seradura, hindi niya ito maigalaw, nakakandado ito mula sa labas. Pilit niyang kinakalampag ang pinto, pero walang nagbubukas. Sa likuran niya, narinig niya ang mabagal at matalim na yabag ni Mang Celso, papalapit, may dalang kutsilyong nangingintab sa dugo. Huwag kang sumigaw, malamig nitong sabi. Baka magising ang iba. Isang malamig na kamay ang dumampi sa kanyang balikat. Napahinto siya. Hindi kay Mang Celso ang kamay. Dahan-dahan siyang lumingon at ang huling narinig niya ay ang mahina at mabagal na tunog ng inunguyang laman.